Strict versus maluwag. Ano ang mas mabuting parenting style? Sa teorya, mayroong ilang pangunahing estilo ng pagpapalaki ng anak. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at epekto sa pagkatao ng bata hanggang sa pagtanda. Style number 1 ang mga mapaniil na magulang or authoritarian. Sila ay mga magulang na sobrang higpit at mapag-utos. Naniniwala sila na ang disiplina ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod ng walang reklamo. Hindi nila gaanong pinapakinggan ang nararamdaman ng bata. Dahil dito, ang bata ay lumalaking masunurin, ngunit madalas ay hindi alam ang sariling kagustuhan at nagiging malungkot sa loob dahil sa sobrang pagpipigil sa sarili. Style number 2 ang mga masyadong mapagbigay o permissive. Punong-puno sila ng pagmamahal pero kulang sa paggabay. Hinahayaan nilang gawin ng bata ang lahat ng gusto nito at walang itinatatag na mga hangganan. Ang resulta, ang bata ay lumalaking walang kontrol sa emosyon, hindi marunong humarap sa kabiguan at nagiging mapagmataas o walang pakundangan sa iba. Style number 3 ang mga maunawain ngunit matatag o authoritative. Ito ang itinuturing na balansing paraan. Ang mga magulang na ito ay nagbibigay ng kalayaan sa loob ng tamang limitasyon. Nakikinig sila sa paliwanag ng anak pero nananatiling panindigan ang mga alituntunin. Ang mga batang pinalaki rito ay nagiging matatag, marunong humarap sa pagsubok at may tiwala sa sariling kakayahan. Style number 4 ang mga magulang na nagpapabaya o neglectful. Sila ang mga magulang na tila wala sa buhay ng kanilang anak. Walang gabay, walang atensyon, at walang pagmamahal na nararamdaman ng bata. Dahil dito, ang bata ay lumalaking walang tiwala sa sarili at sa ibang tao, at madalas ay nahihirapang bumuo ng malusog na ugnayan sa kapwa. Style number 5 ang mga masyadong nakikialam or over-involved or helicopter. Ito ang tinatawag na bagong estilo kung saan ang magulang ang gumagawa ng lahat para sa anak. Inaalis nila ang lahat ng balakid sa dadaan ng bata. Ang epekto nito ay hindi natututo ang bata na lumutas ng sariling problema, madaling sumuko sa mahihirap na gawain at nawawalan ng tiyaga. Ayon sa mga eksperto, ang susi sa mabuting pagpapalaki ay ang balanse sa pagitan ng paghingi ng disiplina at pagiging sensitibo sa pangangailangan ng anak. Ang payo ng mga dalubhasa ay huwag tulungan ang bata sa mga bagay na kaya na nilang gawin ng mag-isa upang sila ay mahubog ng tama. Sana ay makatulong ang video na ito sa iyong pag-unawa. Tandaan natin ang payo ng mga eksperto. Huwag nating gawin para sa ating mga anak ang mga bagay na kaya na nilang gawin para sa kanilang sarili. Ang ating tungkulin ay hindi ang alisin ang lahat ng bato sa kanilang daan, kundi ang turuan silang lumakad ng matatag kahit gaano pa kabato ang daan. Sa ganitong paraan, hinahanda natin sila sa tunay na hamon ng buhay.